So, naka-receive po ako ng information from my viewers po regarding Peso Ready and Online Loans Pilipinas or ni OLP na hindi na daw po nawi-waive ang kanyang non-finance charges. So, gaano ba katotoo to? Kaya naman dahil doon, sinilip ko po yung account ko sa aking Peso Ready at saka sa aking OLP. Tingnan ko guys yung aking possible na loan amount and then makikita din kasi natin doon yung non-finance charges in case na hindi siya mawiwi. So gaano siya kalaki, di ba? Kaya nga naman sa video na ito, alamin natin yung sagot sa mga tanong na yan. Anyways, for your information, meron na po akong loan activity dito sa Peso Ready at saka sa OLP twice. Yes po, nakapag second loan na po ako dito. And then sa third loan offer ko po, hindi na po ako ay nag-disburse po dyan. Kasi unang-una, hindi ko siya kailangan. And then pangalawa, medyo mataas talaga yung kanyang charges or interest, lalong-lalo na po pag hindi po natin napawave ang non-finance charges. And FYI din po, that is my activity din na nagpapawave po talaga ako ng aking non-finance charges dyan. Kasi nga naman, ang laki talaga ng parte niya. Mas mataas po sa monthly interest rate po ni Peso Ready at ni OLP, which is I successfully made that talaga. Napawave ko yun, napatanggal ko po yun. Kaya naman kung sakali talagang hindi na pwede ipawave yung non-finance charges po ni Peso Ready at ni OLP, is kawawang-kawawa po talaga tayong mga borrowers po dito kasi talagang lulubog po tayo talaga dito sa utang. So by the way, without further ado, open lang natin tong aking account sa aking Peso Ready first. So as I visited again, ngayon ko lang ulit siya na open actually. So meron pa rin po akong active loan offer po na 5,000 pesos. This is the third loan offer po na binigay po sa akin. So, try natin. So, 5,000 pesos, drag natin tong payment terms up to 30 days or para 1 month to pay. So, that, click lang po natin tong Get Money Now. So, kapag click po natin tong Get Money Now, doesn't mean nakapag-loan na tayo dito, ha? So, kalma tayo. Kasi ito po yung next step niya. So, nakalagay po dito, we need to choose our disbursement option daw kung sa e-wallet pa rin ba or sa bank account. And then, i-check po natin yung account number natin dito, of course. And then, dito po, makikita po natin yung ating loan summary and breakdown of charges po dito or interest po. So, andito siya, napakaliit na portion niya na nandito siya sa box na ito. Dito po yung loan amount is 5,000 nga po. Meron na po siyang finance charges. May service fee po siya na 750 pesos. So, clearly po, ito po yung monthly interest rate niya po. Kasi po, itong 750 pesos na ito, kung kukunin natin yung interest rate nito, in 30 days is 15% monthly po. Kasi talaga, dito po, hindi pa nagtatapos yung ating breakdown of charges. Kasi nga po, meron pong non-finance charges na tinatawag. Dito po kasi parang pumpasok po yung insurances po na ino-offer po nila. So, dito po sa Peso Ready, may tinatawag siyang Plan Plus fee. Ito nga po yung insurance na yun, worth 1,500 pesos. So, ang laki po, diba? So, 1,500 pesos divided by 5,000%. So, ito po yung interest rate niya. 30% of the loan amount. Non-finance charges lang po ito, ha? Kung i-add po natin tong service fee po ni Peso Ready na 15% monthly, 30% plus 15% is equals to 45% a month or for 30 days to pay. Papayag ka ba kapag ganun yung interest rate mo? Siyempre, aaray tayo dito. Kung sakaling hindi na mawi-wave itong non-finance charges na ito, talagang lubong-lubuday. Anyways, kung papayag sa ganitong charges or interest po ni Peso Ready, we can click the confirm and submit application. So, agad-agad po yan, papasok po talaga yan agad sa ating account, sa ating bank account mo yan, or e-wallet account. Pero ako, hindi ko siya itutuloy guys, kasi sinilip ko lang talaga siya na medyo hindi ako matutuwang pag ganun talaga naman yung aking interest rate. Anyway, silipin naman natin ngayon si OLP or si Online Loans Pilipinas account ko. Dito po, meron po akong active loan offer po na medyo mas mataas kaysa kay OLP na 9,000 pesos po yung aking offer po dito. So, dito po ang pinagkaiba lang po nila. Makikita na agad natin kung magkano po yung inabot talaga ng total interest rate niya kasi nandito na rin nakalagay na rin naman dito sa baba. Unlike kay Peso Ready na hindi siya nakadeclare agad-agad. So, anyways, agad natin sa 9,000 pesos. Piliin natin itong 30 days to pay. Kapag ganyan po yung pinili natin sa 9,000 pesos, ang babayaran po natin for 30 days is 13,365. Nakakaloka yun, di ba? So, 13,365 minus 9,000 is equals to 4,365 yung kikitain nila sa atin for 1 month. Grabe, ang taas, di ba? So, lumalabas po na 48.5% a month yung interest rate nila sa atin sa 9,000 pesos na loan amount natin dito. So, anyways, click po natin tong Get Money Now para makita natin yung interest or breakdown of charges po niya. So, dito po, ang service fee niya
po sa atin is 1,350. Which is lumalabas po na 15% a month po talaga. And then dito na sa non-finance charges niya. Which is malaki rin. Mas malaki din talaga sa service fee or sa monthly interest rate po ni OLP. So sa non-finance charges po is under po dun is the loan guarantee na tinatawag worth 1,485. Ang laki dahil. Ang laki. Sobrang laki nito. And hindi lang yan. Meron pa po siyang tinatawag na electronic doctor worth 1,530. Mas malaki sa loan guarantee. Kaya add mo yung 1,485 and 1,530 po na non-finance charges. So lumalabas po ang total niya po is 3,050. So kung kukunin po natin yung interest rate niya, maabot po siya ng 33.5% sa non-finance charges po ni OLP. Plus finance charges po ni OLP na 15% a month. Kapayag ka ba kapag ganun yung interest rate mo for 1 month to pay 48.5%? So medyo mataas yung interest rate po ng kaunti itong si OLP than Peso Ready. Kasi that is because naman mas mababa yung loan amount ni Peso Ready. Mag-iba po kasi sila ng loan amount. Kung hindi rin po natin itong mapa-waive itong non-finance charges natin, talagang iiyak talaga tayo dito sa interest rate niya. Anyways, ang ginawa ko po, in-email ko po itong si OLP. So, tinanong ko po talaga yung concern nyo kung talagang hindi na ba na-waive si non-finance charges nila. Ganon din po kay Peso Ready. Nag-email din po ako sa kanila. Tinanong ko rin kung hindi na ba talaga na-waive ang kanilang non-finance charges. So, 1 hour po, nag-reply po itong si OLP. Sa laman po ng email nila sa akin, guys, hindi nila sinagot yung tanong ko kung na-waive ba o hindi. So, parang kinuha lang yung account ko para ma-check daw po nila. So, parang ganun. But gladly na lang po, few minutes din naman, is tumawag din sila agad-agad sa akin. Kaya po pala sila tumawag po sa akin nga dahil repeat borrower daw po ako. And then, na-detect na sa system po nila na nagkaroon ako ng application na nga, tinatanong ko yung non-finance charges. Kung totoo ba na hindi siya na-waive? Ang sagot po nila sa akin is waivable pa din po. So, kaya nga po pinipilit nila ako mag-loan kasi tatanggalin daw yung non-finance charges ko. And still, waivable pa din naman po sa Peso Ready as of now. Yes, makatatawag lang po nila sa akin. I don't know kung bakit yung iba hindi na-waive ang kanilang non-finance charges. And by the way, sabi ko sa inyo, after that call, si OLP naman agad-agad talaga after ni Peso Ready. Agad-agad tumawag sa akin si OLP. Same sa conversation namin. Iba lang yung agent na nakausap ko. Pero parehas lang din kami na naging usapan. Dina-applicate ko lang din yung mga questions ko. Then yun nga, ini-ingest nga nila yung loan sa akin. And then tinanong ko na naman yung non-finance charges sa Online Loan Pilipinas app or sa OLP app kung na-waive pa ba as of now. And then gladly, na-waive pa din po as of now. I don't know bakit yung iba talaga hindi napapa-waive. Paki-comment down below naman po sa may mga OLP or Peso Ready account dito na may currently na loan na hindi nyo napapa-waive or hindi nyo na-waive ang inyong non-finance charges. So let me know in the comment section para aware din yung mga viewers natin dito na talagang marami kayo na hindi na-waive yung inyong non-finance charges kasi mahalaga talaga sa atin yan. Ang kawawa naman kayo, di ba? Kung hindi nyo na mapa-waive yan kasi nga, di ba, kita na nga sila sa atin sa service fee na 50% monthly, mataas na nga yun. At least dito mo lang sa non-finance charges at mapapa-waive po natin ito kasi malaking bagay din naman. So anyways, mag-update naman ako sa inyo time to time regarding dito sa Peso Ready at saka sa OLP. Baka sakali nga naman magkaroon ng follow-up video nito regarding nga po dito sa non-finance charges na ito. Baka magkaroon sila ng bagong rules this 2025, di ba? So hindi natin masasabi. But one thing is for sure, i-update ko po kayo. Dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button po lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. Bye!